Mapagpahalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po ay mag-aharal ng salita ng Diyos, pero gagamit tayong Bible, Poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Napaka-importante po ng Biblia. Dito po nagmumula ang katuruan ng ating Panginoon Diyos sa Biblia. Sa kasaysayan ng Old Testament, nakasulat po sa Old Testament, makikita natin dyan. Amen po ba? Amen. Amen. Mabuting bagay po, magbabasa tayo ng Biblia. Ano po? Biblia. Pero bago tayo papalahot sa Biblia, sa kasulatan, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa araw pong ito. Patnubayan kami ng iyong Santong Espiritu upang siya magturo, upang sa ganon kami po'y makinabang sa iyong salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa kasulatan, ang ating paksa, sino ang Jesus ng Biblia? Marami kasing gumagamit ng Biblia upang i-describe ang Jesus ng Biblia. Binabasa nila ang gusto nilang basahin, pero binabago ang konteksto nito. Maraming ganyang tao po sa ating mundo na kinalalagyan. Kaya ang ating alamin, sino ang Yesus ng Biblia? Pag sinabing sino ang Yesus ng Biblia, dapat Biblia ang kukuhanin natin ng paliwanag. Hindi tayo ang nagpapaliwanag, kundi ang Biblia mismo ang kukuhanin nating paliwanag. Purihin ng Panginoon. Ano po? Ngayon, meron kasing nagsasabi, yung Isayas, dito po sa Isayas, ito ang sinasabi kasi nila. Po, ang sabi dito, sa verse 10, Bayang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Yan. Ito pong katagang nakalagay dito na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ito po yung kanilang tinitindigan na ang Diyos ay wala ng iba pa. Verse 11, Ako si Yahweh, wala ng iba pa, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Yon. Dito ang dalawang talata nakalagay sa verse 11, akong tagapagligtas, sabi ng Diyos. Doon naman sa verse 10, walang ibang Diyos liban sa akin. Ano po?
Ngayon, ito yung tinitindigan nila ng ibang reliyon para patunayan sa madlang people sa harap ng tao, hindi Diyos si Jesus. Kasi nga daw, ito nga yung ginamit nilang talata. Sa lumang tipan nito, ang binabanggit dito ay ang mga Israelita. Pasin niyo ba? Bayang Israel. Yung taong Israelita ang tinutukoy dito ng Diyos. Di ba napakasimple lang naman? Pinagkilala ng Diyos sa kanyang sarili sa mga Israelita nung araw. Walang Diyos liban sa akin, sabi ng Diyos. Walang tagapagligtas liban sa akin, sabi ng Diyos. Kasi po, itong mga Israelita, meron silang ugali. Punta naman tayo sa 44. Isaiah 44. Isaiah pa rin. Di man tayo lumalayo eh. Isulat pa rin ni Isaiah ito. Dito po sa Isaiah 44:9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinaalagahan, mga bulag at tangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapaya. 40 sa 10. Walang may dudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo sa 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapaya lamang. Ang mga gumagawa nito ay taho lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. 12. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at nilalagay ito sa apoy. Pagkatapos, pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magugis. Sa paggawa nito ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka hinuhugit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. 44. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at sipre. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintayin lumaki habang dinidilig ng ulan. 15. Ang kaputol na kahoy nito ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng hinit sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. 16. Ang ibang piraso ng kahoy ginagawang panggatong. Dito siya ay naghihiyaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito,
salamat at hindi na ako giniginaw. 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata at sinasaran ang isipan sa katotohanan. 19. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit sa paggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy. Yon. 20. Ang gumagawa nito'y para kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang paniniwala. At mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Yun. Kaya pala sinabi ng Diyos sa bayang Israel dito sa 43:10 ng ganito, Bayang Israel, ikaw ang aking saksi, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nahuna at wala ring papalit. 11. Ako, si Yahweh, walang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Yon. Kaya sinabi pala ng Diyos yan sa bayang Israel, sapagkat ang mga Israelita ay mahilig sila sa rebulto na ginawa ng karpintero. At yung ginawa ng karpintero ngayon ay yun ang ginagawa, ay yun ang sinasabi nilang Diyos. Anong sabi? Anong sabi? Napakaliwanag, ano? Ito. Sa 44:17, ang natirang kahoy ay ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinamba. Dumalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako pagkat ikaw ang aking Diyos. Yan. Yan ang tagapagligtas pala nila, yung rebultong ginawa sa kahoy. Ano pa? Ano pa sabi ron? Dinadalanginan. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Kaya, yun naman mga reliyon ngayon, yan ang ginagamit nila, yung 43:10. Kaya lang nila ginagamit yan para patunayan na si Jesus hindi Diyos. Yung kinakausap ng Diyos dito, yung mga Israelita. Ay yung mga Antikristo, dahan-dahan naman kayo. Kung makabira kayo dyan, ha? Hoy, gising! Ang kausap ng Diyos dito, ang mga taong Israelita sa kanilang panahon. Kaya nagpapakilala ang Diyos na walang Diyos liban sa akin. Walang tagapagligtas liban sa akin. Kasi nga, yun ang ugali ng mga tao sa panahon nila. Ngayon, punta tayo sa bagong tipan. Yan, bagong tipan na. Tandaan nyo kayong mga Antikristo, ang binasa ninyo, Isaiah 43:10. Ngayon, babasahin naman natin yung sinabi rin ng Diyos sa bagong tipan.
Babasahin natin yung sinabi ng Diyos sa bagong tipan. Kaya kayong mga antikristo, kaya kayo, ang tawag dito, naloloko. Kasi nga, ayaw niyo pagbasahin yung inyong membro. Naalala ko naman wag na nga, yung si Butete na gusto magpasiklab. Nung nagkatagpo, nakita ko siya, hanggang doon na lang siya. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na siya makapagsalita. Bakit? Wala na siyang... Tignan natin ito po, sabi rito, sa Hebreo 1:6, at nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya. Yung panganay dito, walang iba kundi si Jesus. Ang tinutukoy po rito si Jesus sa verse 6. Verse 6, Hebreo 1:6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yan. Sabi ng Diyos, yung mga anghel ng Diyos, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ano isa rin yan sa mga binabasa ng mga Antikristo, yung verse 6, na meron kasi tumutulig sa kanila, kung tao si Jesus, bakit niyo siya sinasamba? Ang kanilang depensa, itong verse 6. Kasi po, pinasasamba siya ng Diyos. Kaya daw nila, sinasamba. Okay. Sa verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ito, tungkol sa anak, ang pinag-uusapan talaga. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay mag-aharing may katarungan. Yan. Anong sabi ng Diyos kay Jesus sa kanyang anak? Tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Basahin ko po. Verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay mag-aharing may katarungan. Yan. So mismo ang Diyos ang tumawag sa kanyang anak ng o Diyos. So tinawag niyan Diyos ang kanyang anak. Sa verse 10, at sinabi pa niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Dito naman sa verse 10, tinawag ng Diyos ang kanyang anak na Panginoon. Okay? Tinawag niya ng Panginoon. Tinawag niyang Diyos. Tingnan na naman natin si Tomas. Nang kausap niya si Jesus. Dahil sa isang pagkakataon, sinabi ng mga kapwa niya apostol na nakita namin ng Panginoon. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko makita yung butas ng kamay at may pasok ang aking daliri at makita yung butas ng tagiliran, may pasok ang aking daliri, sabi ni Tomas. Hindi naman sa walang pananampalataya si Tomas. Itong mga antikristo naman ito,
yung mga ano sinabi nila, o kita nyo, walang pananampalataya si Tomas. Ginawang apostol ni Jesus si Tomas, wala bang pananampalataya yan? Talagang mga loko-loko talaga kayo eh. Lakas tama kayo. Apostol si Tomas! Ang hindi niya lang pinaniniwalaan, yung ebidensya niya. Kailan makita yung butas ng kamay at saka yung tagiliran? Yun lang naman ang nakalagay eh. Kung ano na ang kinukulapol ninyo kay Tomas, kawawang Tomas, eh matagal nang patay, hindi na makasagot. Ano ba? Tingnan naman natin ang pananampalataya ni Tomas. Na sinasabi, wala daw pananampalataya at meron pa sila sinabi. Si Tomas daw nagulat. Meron po sila sinabi, si Tomas daw palahab siya sa Bible study. Ang dami nila yung pinukul kay Tomas. Nang sumagot siyang ganito. Nasagot pa ng isang antikristo. Mali si Tomas dyan. Pati pananampalataya nito, mas mali daw. Itong mga antikristo, akala mo nabuhay sila sa panahon ni Tomas eh. Hindi pa sila tao na si Tomas, tapos babanatan nila ngayon. Ito, basahin ko. Para sa inyong pagkahunawa, kayong mga walang unawa. Sa chapter 20 ng 1, basahin ko. Dito sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga yahon at nahawakan ng kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumasa inyo ang kapayapaan. Yun. Si Jesus po dito, glorified body na po siya. Kahit sarado po yung pinto, pwede siyang pumasok. Tumatagos po siya. Wala nang pader na mamagitan sa kanya para hindi siya makapasok. Glorified body na po si Jesus dito. Nabuhay na maguli na siya. Hindi po ba yung kasaysayan? Namatay siya, inilibing, ikatlong araw, muli siyang bumangon. Ito na po yun. Pinuntay niya yung kanyang mga apostol. Na yung unang pagkakataon, wala si Tomas. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang kapwa-apostol na nakita nila. Pero ang argumento ni Tomas, to see is to believe. Kaya tinagurian siyang maduday. The doubter Thomas. To see is to believe. Ganon si Tomas. Ngayon, after 1 week, kasama ni si Tomas sa loob ng tahanan at bahay at pumasok si Jesus na sarado po ang pinto. At sinabi niya, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Ano po? Isipin niyo po, wala naman si Jesus doon.
kung ano yung sinabi ni Tomas sa mga apostol, nung sinabi nilang nakita namin ang Panginoon, wala naman si Jesus doon nang magsalita si Tomas na di ako naniniwala. Kundi ko makita yung mga butas ng kamay at saka tagiliran niya, mailagay ang aking daliri, ang aking kamay. Nang sinabi ni Tomas na ganon sa kapwa niya apostol, wala naman si Jesus doon. After 1 week, dumating po si Jesus, hindi siya kumatok ng pintuan. Tumatagos na po kasi siya kasi glorified body na siya. Ang kanyang katawang panglangit na. Ano po? Antimano po, inarap niya si Tomas. Etong argumento. Yung sinabi ni Tomas, di ako naniniwala na wala si Jesus noon. At ngayon, alam lahat ni Jesus yung kanyang pinagsasabi ni Tomas. Ito. At sinabi niya kay Tomas, o yan, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip maniwala ka. Yung mga kataga ni Tomas na sinabi niya sa kapwa niya apostol, hindi ako naniniwala. Kailangan makita ko yung mga butas ng kamay at tagiliran, may pasok ko yung kamay ko, daliri ko. Yun din ang sinabi ni Jesus sa kanya after 1 week. Ngayon ipipilit mo yung Jesus na yan, tao? Hindi Diyos? Sinabi ng Diyos tungkol sa anak ay sinabi niya. Tinawag ng Diyos ang kanyang anak na Diyos. Tinawag ng Diyos ang kanyang anak na Panginoon. Diyos ang nagsabi dun sa Hebreo. Yung binasa natin 1, 6, 8, 10. Ngayon, sa eksenang ito, ang sabi ninyo, nagulat si Tomas. Wala naman nakasulat na gulat siya. Walang sinabi si Jesus, oy Tomas, ngayon ko lang nalaman, magugulatin ka pala. Wala. Sila ang nagulat. Yung mga antikristo sa ating panahon. Yung hindi naniniwalang Diyos si Jesus. Sila yung nagulat. Hindi si Tomas. Kayo naman mga antikristo. Hoy! Gising! Ngayon, anong sagot ni Tomas sa sinabi ni Jesus? Yung sinabi ni Tomas, binalik niya lang kay Tomas. Yung sinabi ni Tomas sa mga apostol, after 1 week, yun din ang sinabi niya kay Tomas. Kung wala si Jesus doon sa eksena muna. Pero bakit alam niyang lahat ang sinabi ni Tomas? Walang pinagkaiba doon sa babaeng Samaritana na napangasawa niya yung 5 magkakapatid na naging asawa niya dahil nagbubiyuda siya. Kailangan magkaroon siya ng anak at kinuwento ni Jesus yung kanyang talambuhay at umuwi itong babae Samaritana, pumalik sa kanyang bayan na siya na nga kaya ang Kristo o Mesiyas sapagkat kinuwento niya lahat ang aking life story, love story. Isipin mo, bawal Samaritano at saka mga Hudyo na magkahumpukan. Nakikinom lang si Jesus sa balon ni, sino ba yan? Sa chapter 4 ng 1, sa balon. Dahil wala siyang pangigib, yung Samaritana meron.
Bakit alam ni Jesus yung life story ng babae sa Maritana? Oh, pinatunayan ng babae yan. Pinatunayan niya, sabi niya, alam niya ang aking pag-ibig. Nakalima na akong asawa. Chapter 4 ng John. Babasahin nyo na lang. Ang sagot ni Tomas sa sinabi ni Jesus. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. O, kita nyo? Yan ang pananampalataya niya. Na si Jesus ay Diyos niya at Panginoon niya. Ngayon, ang sabi ng Antikristo, mali ka, Tomas! Aba, sino kayo para sabihin yung mali si Tomas? Bakit? Nabuhay na ba kayo sa panahon ni Tomas? Gusto lang patunayan ng Biblia kung si Jesus ba ay Diyos o tao. Natural Diyos siya sapagkat anak siya ng Diyos. At Diyos ang nagsabi sa kanya. At yung sinabi ng Diyos doon sa lumang tipan kay Isaiah 43:10-11, mga tao doon, ng mga sinasamba ng mga tao noong panahon na yun, mga ribolto na tinuturing nilang Diyos at tagapagligtas. Oy! Mga Antikristo! Bagay, wala na akong magagawa. Yan ang ginusto nyo eh. Maramot kasi kayo sa inyong kapwa. Hindi nyo pwedeng ikwento yung totoo. Pinutol-putol nyo, pinulot nyo. O yan ha. Ayan. Si Jesus po ngayon ay Diyos at Panginoon. Ayon mismo sa Panginoon Diyos. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan ni-reveal mo po sa amin sa oras pong ito. Salamat. I-bless mo po ngayon ang bawat isa nakikinig nanonood ng munting video ito. At kung sila man po ay naliliis ng pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Sapagkat hindi mo po gusto mapahabak ang tao, kundi ang gusto mo lahat po kami ay maligtas. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share and share. Kayo mga na-share, mag-share din po kayo. Walang labis, walang kulang. Biblical po lahat yun. Ano? Ganito na lamang po. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!